Hello everyone! Eto nga pala yung kadugtong nung nakaraan kong vlog as a princess of the Sagingan and Nyugan. Ngayon kasi ay Monday morning at maaga akong nagising dahil may pasok ako niyan sa school. Kaya naman, tinupi ko na itong aking bahay-bahayan na tent. At kung gusto nyo nga rin ng ganyan, lalo na kung mahilig din kayo mamundok or magpunta sa mga nature, ay bumili kayo ng ganitong tent kasi murang-mura na lang tong ganito ngayon. At pagkatapos ko naman dyan magtupi ng aking tent, ay nagwalis naman ako dito sa harapan kasi nga maraming mga langgam. And then, ako ay nag-intindi na rin ng mga kahoy dahil ako ay magluluto nga ng umagahan. At ang ating menu for today nga ay walang iba kundi itong masarap na papaya na fresh pa galing sa puno. At ang luto nga na gagawin ko dito ay sinabawan lang o kasi nasa bukid naman ay gusto ko ay sinabawan kasi para fresh na fresh, damang-damang bukid, walang bahid ng AI. Sobrang ganda talaga ng tanawin dito sa amin, pati na rin itong prinsesa ditong nagluluto. Ay, sorry. At dito nga ay sinimulan ko ng balatan itong papaya para maisalang ko na. Hay, sobrang peaceful lang talaga dito sa bukid kasi sariwa ang hangin, sariwa ang mga pagkain, lalo na nga kung mahilig ka rin sa gulay. Ang ganda ng bota ko dyan oh. Binili ko kasi talaga yan para nga magamit ko kapag sumasalunga kami dito sa bundok. Napakagaan lang niyang gamitin at saka waterproof na. Kaya kung gusto niyo rin ng ganyan ay mag-check out na kayo. Ilalagay ko sa comment section yung link. Gustong gusto ko talagang pumunta dito kahit na medyo malayo at mahirap salungahin kasi sulit naman sa ganda ng view at sa kapayapaan na sa nature mo lang matatagpuan. Dito kasi ay tanaw ang dagat at saka yung ibang mga bundok pa. At mula nga dito sa aming bundok ay matatanaw din yung Sibali Island at yung mga malalaking barko na dumadaan. Pero ang masaklap lang ay kahit anong kwento ko dito ay parang walang kabuluhan dahil hindi ko naman na-videohan. Kaya sa sunod na lang para maipakita ko sa inyo kung gaano kaganda ang view dito sa amin. At ngayon naman ay panahon na para gamitin ko na ang aking kapangyarihang apoy para maisalang ang ating umagahan dito sa ating organic stove na tanging totoong prinsesa lamang ang makakapagpaapoy. O di ba magic? Suot ko kasi yung aking hair clip na may ribbon style kaya kung gusto nyo rin ng ganyan ay mag-check out kayo. Lalagay ko rin sa comment section yung link. At nang makapagpaapoy na nga ako ay kinuha ko na rin itong ating organic rice cooker para isalang dito sa ating organic stove. Pero masyadong napalakas naman itong aking kapangyarihan. Ako'y napapaso. Kaya ang ginawa ko ay binawasan ko muna ng ibang gatong. Tapos saka ko ibinalik nung naisalang ko na yung ating rice cooker. At nang maisalang ko naman yan ay nag-isip naman ako ng iba pang gulay na pwedeng ilahok. At dito nga ay natanaw ko yung mga talbos ng kamote. Kaya naman dali-dali na nga akong pumunta para manguha ng talbos at yung iba nga ay gumapang na dito sa papaya. Kaya syempre kinuha ko rin yun. At nung makatapos na nga ako sa pananalbos ay may nakita naman ako ditong kahoy at sabi ko nga ay idadagdag ko sa aking panggatong. Kaya naman yan ay dali-dali ko na rin kinuha. Pero nahirapan akong kunin dahil ginabangan na ng damo tapos may hawak pa akong talbos. Kaya binaba ko muna yung talbos tapos inayos ko yung video para naman kahit nangangahoy ay graceful pa rin tayo. At dito nga ay merong bulaklak ng kalabasa na binigay si Queen Mother kaya naman sabi ko ay imo-model ko muna bago ko ilagay doon sa sinabawan. At ganito nga lang kadali magluto dito sa ating organic stove. At kung nakikita nyo nga yung usok-usok na yan kasi ay effects para mas magandang tingnan at para mas aesthetic. At dahil panahon na nga para ito'y timplahan, kaya naman iminodel ko na rin tong asin kako kasi ay baka meron ito sa yellow basket ay di ipapa-check out ko na rin sa inyo. At dahil nga ako'y nadala sa mga pangako niyang hindi naman niya tinupad, kaya hindi na ako basta naniniwala. Kaya naman pati nga itong asin ay tinikman ko muna para masiguradong asin nga siya. Baka kasi mamaya asukal pala siya tapos nagpapanggap lang na asin para makuha ang loob ko. At dahil na-confirm ko nga na asin talaga siya ay di nilagay ko na rin siya dyan sa sinabawan. Asin nga lang ang nilagay ko dyan at wala na akong ibang nilagay na pampalasa. Kasi ganoon talaga ang totoong prinsesa kapag ka nagluluto. Hindi na kailangan ng kung ano-ano pang pampalasa bukod sa mga samya kasi asin lang sapat na. Kasi ang totoong masarap magluto ay yung hindi umaasa sa mga pampalasa. At dahil luto na nga itong ating soup ay kinuha ko na rin itong aming aesthetic na pot holder dito. Dahil ang sunod ko namang isasalang ay itong kanin na bahaw kagabi, bali iinitin ko lang yan. At
At dahil hindi ko naman nga kailangan bantayan yon, kaya nag-tour muna ako dito sa paligid. Tiningnan ko nga itong mga tinanim kong bulaklak dito. Namulaklak na nga itong mga tinanim ko pero maraming sira yung dahon nila. Kaya dito naman ako nagpunta sa Cosmos para kunin itong mga tuyo nilang buto para maipunla. Gandang-ganda talaga ako sa bulaklak na to kasi hindi siya madaling mamatay. Tapos sobrang gaganda pa ng kulay niya. At dito ko nga ito pinunla sa may taniman ng gabi para pagbalik ko ulit dito ay meron na akong ililipat naman. At eto nga yung aming palasyo dito sa aming Encantadia. At dyan yung mga puno at yung sikat ng araw at yun ang araw. At nandun din yung bundok at yung dagat. Hindi lang masyadong kita sa video. Sa bukid walang papel, uy, ikis-kis mo sa pila-pil, uy! Buti na lang, may New Joy Pop-Up. Madaling gamitin, convenient bitbitin. Kaya kahit kailan, kahit saan, handa ka. Joy Pop-Up, pop-up lambot sa presyong malambot. At pagkatapos nga ng patalastas ko dyan ay kailangan ko na rin bumaba sa mundo ng mga tao dahil may mga obligasyon pa ako doon. Papunta nga ako sa school ngayon at literal na ilang bundok ang aking lulusungin at ilang ilog ang aking tatawirin bago makapasok sa eskwelahan. At eto nga yung unang ilog at dito ay merong sobrang gandang bulaklak at sobrang bango din. At dito nga ay malapit na tayo sa kalsada at hindi ko na pala na-videohan yung huling ilog at dyan nga tayo galing na bundok. At dito nga ay nakarating na ako dito sa aming Fortuner na pula. Ito ang sasakyan ko papunta sa mundo ng mga tao. Matapos nga ang lahat ng aking mga pinagdaanan ay nandito na ako sa school para gampanan ng aking mga obligasyon. Today kasi ay prelim examination ng aming mga students kaya naman pinaglayo ko na sila ng upuan para talaga makapag-focus sila sa pagsasagot. At after nga ng exam nila ay nag-request naman kami na magpa-picture kasama sila. Buti na lang, super babait talaga ng students namin kaya pumayag sila. Hindi pa nga natatapos ang isang sem pero nalulungkot na kagad ako. Ganito siguro yung nararamdaman ng mga teachers kapag ka natatapos na yung klase. Kaya naman hanggang dito na lang muna dahil naalala ko na kailangan ko pa nga palang magsagot ng FS.